Noong March 11, 2011, 2:46 ng hapon sa Japan, isang magnitude 9.1 na lindol ang biglang nagpabiyak sa sahig ng karagatang Pasipiko. Umabot sa halos 400 kilometers ang haba ng crack sa baybayin ng Japan. Moment when it all began. Broadcast tonight, the big one hits Japan, a massive history-making earthquake, one of the largest ever measured. And it triggers a massive tsunami all the way to the U.S. 40.5 meter wave, 6 minutes. Halos 18,000 na katao ang nakitil pagsapit ng gabi. Hindi bababa sa 1,000 tao ang iniulat na nakitil o nawawala sa mga unang oras matapos ang sakuna at patuloy pang tumaas ang bilang ng mga biktima habang lumilipas ang panahon. Hindi pa kailanman nakaranas ang warning system ng Japan ng ganitong kalaking alon. Hindi pa kailanman naitulak ng karagatang Pasipiko ang ganito karaming tubig ng sabay-sabay. At wala ni isang nuclear power plant sa mundo ang dinisenyo upang makaligtas sa trahedyang paparating. Ito ang kwento ng dambuhalang alon na muntik ng burahin ang buong Japan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Sa mga baybayin na nakaharap sa karagatang Pasipiko, sa maliliit na baryong bihirang marating ng mga turista, may mga sinaunang batong palatandaan na nakaukit sa mga cliff. Ang ilan sa mga ito ay mahigit 600 years na ang tanda. Iisa ang mensaheng nakaukit sa mga ito. Huwag magtayo ng bahay sa ibaba ng bahaging ito. Namuhay ang Japan kasama ng mga lindol sa paraang ang ibang bansa ay namumuhay kasama ng ulan. Ito ay dahil matatagpuan ang bansa sa tagpuan ng 4 na tectonic plates. Kaya isa ito sa mga pinakaaktibong lugar sa mundo pagdating sa lindol. Ang pinakaunang nakasulat na record tungkol sa tsunami sa coast ng Tohoku ay mula pa noong taong 869. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, naghanda ang Japan para sa mismong araw na ito. Pagsapit ng 2011, mayroon na rin ang Japan ng pinaka-advanced na earthquake warning system sa buong mundo. Ang mga sensor na nakalagay sa ilalim ng dagat ay nagpapadala ng real-time na datos sa mga central monitoring station. Ang mga sirena ay umaabot sa halos bawat bayan sa baybayin. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakakatanggap ng tsunami warning ang milyon-milyong tao sa kanilang mga cellphone. Ang mga seawall sa karamihan ng baybayin ay itinayo upang makayanan ang mga alon na may taas na hanggang 6 na metro. Maging ang mga nuclear power plant ay dinisenyo para sa pinakamatinding sakunang naiisip ng mga engineer. Ngunit mali ang pinakamatinding senaryong kanilang inaasahan. Ayon sa mga hazard map na ginagamit ng mga bayan tulad ng Okawa sa hilaga ng Sendai, hindi umano aabot ang tsunami ng higit sa 100 metro paloob ng lupa. Ang seawall sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant ay ginawa upang harangin ang alon na halos 6 na metro lamang ang taas. Gayunpaman, ang pinakamataas na tsunami na naitala noon sa bahaging iyon ng baybayin, ang Sanriku Tsunami noong 1896, ay umabot na sa 38.2 meters. Noong 2011, ang taas ng alon na tumama sa Miyako ay umabot sa 40.5 meters. Nandoon na ang mga babala at matagal na silang naroon. Pagsapit ng 2:46 ng hapon, biglang nabiyak ang sahig ng karagatan. Sa Tokyo, na mahigit 300 kilometers ang layo mula sa sentro ng earthquake, umindayog ang mga gusali sa loob ng 6 na buong minuto. Ang matatayog na gusali sa distrito ng Shinjuku ay yumuko at umindayog na parang mga punong hinahampas ng napakalakas na bagyo. Ngunit sa Sendai, na mas malapit sa epicenter, hindi lamang basta umuga ang lupa, tila ito ay biglang umalon at kumawala sa ilalim ng mga paa ng mga tao. Hindi na halos makatayo ang mga nasa lansangan. Ang mga mesa, cabinet at iba pang kasangkapan ay kusang dumudulas sa sahig. Ang mga istante ay nagbagsakan ng kanilang mga laman. Makalipas lamang ang 3 minuto, naglabas ang Japan Meteorological Agency ng pinakamataas na babala para sa tsunami. Umalingaw-ngaw ang mga sirena sa buong baybayin ng Tohoku. Sa mga baybaying bayan, paulit-ulit na ipinapahayag ng mga loudspeaker ang isang napakahalagang utos. Tumungo agad sa mas mataas na lugar. Ngunit sa mga sandaling iyon, marami pa ring tao ang abala sa mismong lindol. May mga nakasilong pa rin sa ilalim ng kanilang mga mesa. Ang iba naman ay nagmamadaling lumabas ng bahay upang tiyaking ligtas pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa Japan,
Pangkaraniwan na ang mga tsunami warning. Kadalasan, wala namang malaking alon na sumusunod. Ngunit iba ang pagkakataong ito habang patuloy pang yayanig ang lupa, ang sahig ng karagatan sa kahabaan ng 400-kilometer fault line ay biglang umangat ng hanggang 10 metro. Dahil dito, bilyon-bilyong tonelada ng tubig ang naitulak pataas at wala nang ibang mapupuntahan kundi ang kumalat ng napakabilis sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng karagatang Pasipiko, umusad ang tsunami sa bilis na humigit kumulang 700 kilometers per hours, halos kasimbilis ng isang jet airliner. Mula sa ibabaw ng dagat, halos hindi ito mapapansin. Mukha lamang itong isang mahaba at banayad na pag-alon, ngunit habang papalapit ito sa mababaw na bahagi ng baybayin, nagsimulang magsiksikan at tumaas ang napakalaking dami ng tubig. Ang isang alon na halos 1 metro lamang ang taas sa gitna ng karagatan ay naging isang dambuhalang pader ng tubig na may taas na 10, 20 hanggang 30 meters pagdating sa dalampasigan. 20 minuto matapos ang lindol, tumama ang unang mga alon sa hilagang baybayin ng Tohoku. Sa Sendai, mas maikli pa rito ang pagitan bago dumating ang tsunami. Para sa mga taong nakatira sa baybayin, may tiyak na pagkakasunod-sunod ang mga palatandaan. Una, biglang umurong ang dagat, daan-daang metro ng dalampasigan ang biglang lumitaw. Ang mga bangkang nakadaong sa pantalan ay naiwan sa tuyong buhangin. Agad itong nakilala ng matatandang mangingisda. Ito ang babalang itinuro sa kanila ng kanilang mga ninuno. Humihinga papaloob ang dagat bago ito huminga palabas. Pagkatapos nito, dumating ang isang kakaibang tunog. Isang malalim na dagundong na tila paparating na tren. Ngunit habang lumilipas ang bawat segundo, lalo itong lumalakas, lalo itong lumalapit, hanggang sa maging mas nakakatakot pa kaysa sa anumang tren na maaaring marinig. Kalaunan, iisa ang naging paglalarawan ng maraming nakaligtas, parang unti-unting nagkakawatak-watak ang buong mundo. At pagkatapos, may lumitaw na isang maitim na guhit sa malayong abot tanaw. Habang papalapit ito, hindi na ito mukhang guhit. Isa na itong napakalaking pader ng tubig. Sa Miyako, umabot sa 40 meters ang taas ng alon. Sa Kamaishi, ipinakita ng kuha mula sa helicopter kung paano nilampasan ng tsunami ang napakalaking seawall na parabang gawa lamang ito sa papel. Ang mga sasakyang nasa kalsada sa tabing dagat ay unang itinulak ng pahalang, pagkatapos ay inangat ng rumaragasang tubig bago tuluyang tangayin palayo. Sa Kesenuma, halos buong commercial fishing fleet ng lungsod ay binuhat palabas ng pantalan, tinangay paloob ng lupa at ibinagsak sa pagitan ng mga kabahayan. Isang barko, ang Asia Symphony, ang natagpuang nakahimpil sa isang residential street kinabukasan, mahigit 3 blocks ang layo mula sa dagat. Samantala sa Otsuchi, tuluyang nilamon ng rumaragasang baha ang gusali ng munisipyo, dahilan upang matrap ang mga opisyal na nasa matataas na palapag habang patuloy na tumataas ang tubig. Sa mismong sandaling iyon, nangyayari ang lahat ng ito sa kahabaan ng mahigit 500 kilometrong baybayin habang maliwanag pa ang sikat ng araw. Ang Sendai Plain ay isa sa pinakamalalawak at pinakapatag na kapatagan sa baybayin ng Tohoku. Kilometro-kilometro ang lawak ng mga palayan sa pagitan ng dagat at ng paanan ng mga bundok. Walang anumang likas na harang na makapipigil sa rumaragasang alon. Nang dumating ang tsunami, direkta nitong pinasok ang Sendai Airport mula sa bahagi ng dagat. Sa loob lamang ng 60 minutes matapos ang lindol, ang buong unang palapag ng pangunahing terminal ay nalubog sa mahigit 3 metrong maitim na tubig. Ang mga sasakyang nakaparada sa long-term parking area ay inaanod at sumasalpok sa mga bakod na bakal. Humigit kumulang 1,300 na katao, mga pasahero, empleyado ng paliparan, at mga residenteng lumikas mula sa kalapit na komunidad ang umakyat sa bubong at sa matataas na palapag ng gusali. Mula roon, wala silang magawa kundi panoorin ang napakalaking alon na unti-unting lumalamon sa mga runway. May ilan sa kanila na gumagana pa ang kanilang mga cellphone. Nagsimula silang mag-video. Ang mga kuhang iyon mula sa bubong ng paliparan ang kalaunang napanood ng buong mundo. Makikita rito ang maitim na rumaragasang tubig na nagdadala ng mga sasakyan, puno, wasak na mga bahay at langis mula sa mga tangke ng imbakan na napunit ng tsunami. Sa ilang lugar, maging ang tubig ay nagliliyab sa apoy. Sa harap mismo ng kamera, unti-unting naglalaho ang buong mga komunidad. Umabot ang tsunami ng halos 10 kilometers paloob ng lupa mula sa baybayin ng Sendai. Sa ilang bahagi, umabot pa ito sa 15 kilometers
Ang mga palayan ay naging malalawak na lawa. Nahukay at winasak ang mga sementeryo. Ang mga bahay na yari sa kahoy ay nabunot mula sa kanilang pundasyon at nagkapira-piraso sa loob lamang ng ilang minuto. Pagsapit ng pagtatapos ng araw, mahigit 122,000 na gusali ang tuluyang nawasak. Halos 1,000,000 iba pa ang nagtamo ng iba't ibang antas ng pinsala. Ngunit ang bahaging pinakatumatak sa isipan ng buong mundo ay naganap ilang daang kilometro pa sa timog. Sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, 6 na nuclear reactor ang nakatayo sa isang mababang cliff na nakaharap sa karagatang Pasipiko. Ang seawall na nagpoprotekta rito ay may taas na 5.7 meters. Eksaktong 3:27 ng hapon o 41 minutes matapos ang lindol, tumama ang unang alon ng tsunami sa seawall. Karamihan sa tubig ay naharang, ngunit pagsapit ng 3:35 ng hapon, dumating ang ikalawang alon. Ang alon na ito ay may taas na humigit kumulang 15 meters. Madali nitong nalampasan ang seawall na para bang wala itong anumang hadlang. Agad nitong binaha ang mabababang palapag ng mga reactor building at nilubog ang mga emergency diesel generator na siyang nagpapatakbo sa mga cooling pump ng planta. Sa loob lamang ng 1 minuto, tuluyang nawalan ng backup power ang 3 reactor na noon ay patuloy pang gumagana. Bagamat tumigil na ang kanilang normal na operasyon, patuloy pa ring naglalabas ng matinding init ang mga reaktor. Ngunit dahil wala nang gumaganang cooling system, wala nang pumipigil sa mabilis na pagtaas ng temperatura. Sa ilalim ng 3 matitibay na gusaling yari sa reinforced concrete, nagsimulang matunaw ang 3 nuclear core. Ito ang kauna-unahang tsunami sa kasaysayan na nagdulot ng isang napakalaking nuclear disaster. Habang nangyayari ang lahat ng ito, libu-libong ordinaryong tao ang napilitang gumawa ng halos imposibleng mga desisyon. Sa lungsod ng Ishinomaki, isang lalaking nagngangalang Hideaki Akaiwa ang nasa trabaho nang tumama ang lindol. Isa ang kanyang bayan sa pinakamalubhang sinalanta ng tsunami. Agad siyang umuwi, ngunit pagdating niya ay nadatnan niyang lubog na sa mahigit 3 metrong malamig at maitim na tubig ang kanilang komunidad. Ang kanyang asawa sa loob ng 20 taon na si Hiromi Akaiwa ay pinaniniwalaang nasa loob pa rin ng kanilang binahang bahay. Hindi na siya maaaring maghintay ng mga rescuer. Dahil sa mga sandaling iyon, wala ng rescue team na may kakayahang agad na tumulong. Lahat sila ay abalang-abala sa pagsagip sa libu-libong iba pang biktima ng sakuna. Humiram siya ng wetsuit mula sa isang kaibigan. Isinuot niya ito sa kadahan-dahang lumusong sa malamig na tubig at nagsimulang lumangoy. Mahigit 200 metro ang nilangoy niya habang napapalibutan ng mga inaanod na guho, mga troso, basag na salamin, mga sasakyang wasak, pira-pirasong bahay, at iba pang mga bagay na pilit niyang iniiwasang tingnan. Sa wakas, narating niya ang sarili nilang bahay. Ang ikalawang palapag na lamang ang nakausli sa ibabaw ng tubig. Naroon ang kanyang asawa, si Hiyoko. Matagumpay niya itong nailigtas, ngunit hindi pa roon nagtapos ang kanyang misyon. Kinabukasan, muli siyang bumalik sa rumaragasang baha upang hanapin naman ang kanyang ina. Ngunit hindi niya ito nakita. 4 na araw siyang paulit-ulit na bumalik, naghahanap sa gitna ng mga wasak na bahay at mapanganib na tubig. Pagdating ng March 15, sa ika-5 araw ng paghahanap, natagpuan niya ang kanyang ina sa ikalawang palapag ng isa pang bahay na nalubog sa baha. Nag-iisa, takot na takot, ngunit buhay pa. Muli, matagumpay niya itong nailigtas. At sa halip na huminto, ginugol pa niya ang sumunod na linggo sa pagsisid sa iba pang mga binahang bahay sa buong Ishinomaki upang hanapin naman ang mga nawawalang mahal sa buhay ng ibang pamilya. Ngunit ilang kilometro lamang mula roon, hindi naging ganoon kaganda ang naging wakas. Sa Okawa Elementary School, nagtipon ang mga guro at estudyante sa schoolyard matapos huminto ang lindol. Eksakto ayon sa nakasaad sa kanilang disaster response plan. Isa-isang dumating ang ilang magulang upang sunduin ang kanilang mga anak. Ngunit pinayuhan sila ng mga guro na manatili muna sa paaralan. Ayon kasi sa opisyal na hazard map na inilabas ng prefecture noong 2004, ligtas umano ang Okawa laban sa tsunami. Sa alaala ng mga residente, hindi pa kailanman inabot ng tsunami ang lugar na iyon. Lumipas ang 40 minutes. Habang tumatagal, tinaasan ng Japan Meteorological Agency ang babala sa radyo. Mula sa inaasahang 6 meters na alon ay naging 10 meters. Ngunit hindi pa rin magkasundo ang mga guro kung ano ang tamang gawin.
mas lalong lumala ang sitwasyon dahil wala man lamang nakasaad sa disaster manual ng paaralan kung saan ang pinakamalapit na mataas na lugar na dapat paglikasan. Sa huli, napagpasyahan nilang sundan ang isang kalsadang nasa tabi ng ilog patungo sa lugar na may taas na humigit kumulang 6 to 7 meters. Ngunit huli na ang lahat. 51 minutes matapos ang lindol, dumating ang napakalaking tsunami sa paaralan. Karamihan sa mga taong tumahak sa rutang iyon ay hindi na nakaligtas. Makalipas ang ilang taon, nagpasya ang isang korte sa Japan na naging pabaya ang paaralan sa kanilang paglikas. Inutusan ang mga kinauukulan na magbayad ng danyos sa mga pamilya ng mga nakitil. Hanggang ngayon sa Japan, ang pangalang Okawa ay nananatiling simbolo ng isa sa pinakamalaking pagkakamali noong March 11, 2011. Hindi dahil mas malakas ang tsunami roon kaysa sa ibang lugar, kundi dahil may sapat na panahon sana ang mga taong namamahala upang gumawa ng tamang desisyon, ngunit nabigo silang gawin ito. Samantala, sa loob ng Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, habang unti-unting natutunaw ang mga nuclear reactor, 50 na manggagawa ang tumangging lumikas. Kalaunan, makikilala sila sa pangalang Fukushima 50. Karamihan sa kanila ay mga veteranong operator at engineer na pinamumunuan ng plant manager na si Masao Yoshida. Sa loob ng maraming oras, nagtatrabaho sila sa halos ganap na kadiliman, nalalanghap ang hangin na may radiation at halos walang gumaganang mga instrumento. Naglatag sila ng mga hose mula sa mga fire truck upang bombahan ng tubig dagat ang mga reaktor at mapababa ang matinding init nito. Gumawa rin sila ng pansamantalang mga linya ng kuryente na kanilang isinaksak sa gitna ng mga guho, umaasang maibalik ang supply ng kuryente sa planta. Sa loob ng ilang araw, walang anumang balita ang kanilang mga pamilya kung sila ba ay ligtas o buhay pa. Nang kumalat ang balitang kailangan pa ng mas maraming voluntaryo, humigit kumulang 250 na retiradong Japanese engineers, karamihan ay mahigit 60 years old, ang kusang nag-alok na akuin ang pinakamapanganib na mga gawain. Simple ngunit napakasakit ng kanilang paliwanag. Ang kanser na dulot ng radiation ay karaniwang lumalabas pagkalipas ng maraming dekada. Wala na kaming ganong karaming dekada na mawawala sa amin. Tinanggap ng pamahalaan ng Japan ang kanilang alok. Pagsapit ng umaga ng March 12, unti-unti nang lumitaw ang tunay na lawak ng pinsala. Ang buong mga bayan sa kahabaan ng 500 kilometro na baybayin ay tila tuluyang naglaho, hindi lamang nasira, kundi halos nabura sa mapa. Ang dating mga komunidad ay naging malawak na tambak ng mga sirang troso, wasak na sasakyan, nagkalat na konkreto at mga katawan ng mga biktima. Bago matapos ang linggo, ang 3 reaktor sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant ay nakaranas ng bahagya o ganap na nuclear meltdown. Nagkaroon din ng malalakas na hydrogen explosion na sumabog at nagpabagsak sa mga bubong ng 2 sa mga reactor building. Dahil sa panganib ng radiation, nagtakda ang pamahalaan ng 3 kilometers evacuation zone sa paligid ng planta. Humigit kumulang 150,000 na residente ang napilitang lumikas. Karamihan sa kanila ay umalis na walang kasiguruhan kung kailan pa sila muling makakabalik. At para sa marami, hindi na sila kailanman nakabalik sa kanilang mga tahanan. Patuloy na tumaas ang bilang ng mga nakitil habang lumilipas ang mga araw. Marami sa mga biktima ang natabunan ng makakapal na guho o kaya ay tinangay ng rumaragasang dagat, dahilan upang mahirap silang matagpuan. Pagsapit ng 2026, ang opisyal na bilang ay 15,901 na kumpirmadong nakitil, habang 2,500 at 19 na katao naman ang nananatiling nawawala at ipinapalagay ng pumanaw. Sa kabuuan, mahigit 18,000 na katao ang naging biktima ng isa sa pinakamalalaking trahedya sa kasaysayan ng Japan. Tinatayang umabot sa $210 billion ang direktang pinsalang pang-ekonomiya. Hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang itinuturing na pinakamahal na natural na sakuna sa naitalang kasaysayan ng sangkatauhan. Pagsapit ng June 2012, umabot sa halos 347,000 na katao ang nananatiling naninirahan sa mga evacuation center at pansamantalang tirahan. Maraming bayan ang kalaunang inilipat palayo sa baybayin at itinayo sa mas matataas na lugar upang maging mas ligtas laban sa mga susunod na tsunami. Samantala, ang mga dating komunidad sa tabing dagat ay ginawang mga memorial park, malalawak na open field at mga bagong seawall bilang pag-alala sa mga biktima ng trahedya. Muling bumangon ang Japan, gaya ng lagi nitong ginagawa sa bawat pagsubok. Nagtayo sila ng mga bagong seawall at ang ilan sa mga ito ay umaabot na sa 12 hanggang 15 meters ang taas.
Gumawa rin sila ng mga bagong evacuation route na patungo sa mas matataas na lugar kaysa dati. At sa kahabaan ng baybayin, muli silang naglagay ng mga batong palatandaan bilang babala sa mga susunod na henerasyon. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi makikita sa mga seawall o sa mga mapa. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang disenyo ng halos lahat ng seawall sa Japan ay nakabatay sa isang paniniwala na ang pinakamalaking tsunami na nangyari sa nakaraan ay siya na ring pinakamalaking tsunami na maaaring mangyari sa hinaharap. Ngunit matapos ang March 11, 2011, tuluyan nang nabasag ang paniniwalang iyon. Sa kasalukuyan, ang bawat lungsod sa baybayin ng Japan at maging ang maraming bansa sa paligid ng Pacific Rim ay naghahanda na para sa isang tsunami na maaaring mas malaki pa kaysa sa anumang naitala noon. Ang mga record mula sa 869, 1611, 1896 at 1933 ay nananatiling mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan. Ngunit ngayon, katabi na ng mga ito ang isang petsang hinding-hindi na malilimutan. March 11, 2011. Ang araw na isang napakalaking pader ng tubig na mas mataas pa sa isang 12-story building ang rumagasa mula sa dagat. Patuloy itong umabante ng mahigit 10 kilometers paloob ng lupa. Kumitil ito ng mahigit 18,000 na buhay, nagdulot ito ng pagkatunaw ng 3 nuclear reactor at muntik nitong ilugmok ang buong bansang Japan. Bago tayo magtapos, tandaan natin na ang bawat bilang na nabanggit sa dokumentaryong ito ay hindi lamang isang statistics. Bawat isa ay may sariling pangalan, sariling pamilya at sariling pangarap na biglang naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang trahedya noong March 11, 2011 ay nagsisilbing paalala sa buong mundo na gaano man kaunlad ang teknolohiya, may mga puwersa ng kalikasan na hindi pa rin kayang kontrolin ng tao. Ngunit ipinakita rin nito ang katatagan, katapangan, at pagkakaisa ng mga taong handang isugal ang sariling buhay upang mailigtas ang iba. Kung nagustuhan mo ang dokumentaryong ito at nais mo pang makapanood ng mas marami pang kwento tungkol sa kasaysayan, mga sakunang nagbago sa mundo, science, at iba pang kamangha-manghang pangyayari, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Noel Polo TV, at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming mga susunod na dokumentaryo. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, ito ang Noel Polo TV, kung saan sama-sama nating sinisiyasat at inaalam ang mga kwentong humubog sa ating mundo.